Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Inuobliga na ng Korte Suprema ang lahat ng aplikante sa hudikatura na sumailalim sa drug testing. Base na rin ito sa inilabas na guidelines ng Judiciary noong September 17. Sa ilalim po ng pre-employment drug test, makapapasok lang sa hudikatura ang isang aplikante kung negatibo ito sa illegal na droga. Magsasagawa rin ng mandatory random at suspicion drug testing ang drug-free workplace committees sa lahat ng empleyado nito. Layo nito na masiguro na walang empleyado ng Korte Suprema ang nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Tiniyak ng Office of the Civil Defense ang patuloy na paghahatid ng tulong sa mga naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayun. Katunayan, binisitan mga opisyal ng OCD ang mga warehouse at evacuation center sa Albay. Patuloy rin ang paghatid ng tubig at pagkain kasama ng mga non-food items na nagkakahalaga ng 25 million pesos. Sa kabuuan, umabot sa 67 million pesos ang halaga ng logistic support ng OCD sa mga pamilyang naapektuhan ng bulkan, katuwang ang Department of Health. Sa puntong ito, alamin naman po natin ang iba pang mga balita kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, gisugdan ni atong adlawng Sabado, September 16, 2023, ang 40 days nga basic citizen military training sa unang batch sa mga Davaoenyo nga buot mamahimong kabahin sa Army Service Command dinhi sa nasod. Di nagsilbing pinuy-anan sa kapin gatos ka mga Davaoenyo nga buot mamahimong kabahin sa Army Reserve Command sa nasod ang Camp San Gabriel sa 11th Regional Community Defense Command diha sa Mintal, Davao City. Ang mga partisipante natunga sa duha ka grupo. Dunay regular o ginatawag nga walk-in apan gipasiguro sa 11th RCDG human sa training mamahimo nga bag-ong tawo na ang mga partisipante. Dinhi sa Davao Region dunay kapin 4,000 ka mga aktibong Army Reservists. Katambayayong sila sa mga otoridad sa pagbantay sa seguridad sa nasod. Nagatabang usab sila panahon sa kalamidad ug aktibo sa pagpahigayon og caravan sama sa dental and medical mission, clean-up drive ug uban pa. From that, ma-enhance nato ang discipline, self-discipline, ma-enhance nato ang leadership nila, and ma-enhance nato ang ilang ginatawag nato kanang teamwork. Kasi kinahanglan magunato na being part of the reserve force, dapat naatay ngunana. Samtang nasikop sa Naval Forces Eastern Mindanao ang usa ka Indonesian motorized watercraft nga nagdala og smuggled nga sigarilyo diha sa Balot Island, Sarangani, Davao Occidental niadtong September 14, 2023. Ang KM Pidjuang Divisa 2 na-intercept sa BRP Artemio Ricarte PS-37 nga usa sa Philippine Navy Navy vessels atol sa pagpahigayon og patrolling sa Naval Task Force 71 sa NFEM. Sumala pa ni NFEM Public Affairs Officer Lieutenant Commander Jerome Brian Mauring. Atol sa mga pag-inspeksyon, dunay kinatibuk-ang 296 ka mga karton sa mga sigarilyo ang nasakmit. Gibanabanang mobalor kini og 11 million and 840,000 pesos. Din arestado ang duha ka mga Pinoy ug laing duha ka mga undocumented Indonesian nationals nga sakay sa mga motorized watercraft. Din nakakustodiya na sila karon diha sa Saksa Police Station. Og mao katong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat, Julius Pacot. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako sa Alan Francisco. Magandang hapon.